Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung katatapos na laban kanina ni Manny Pacquiao. Panalo po sa tunay na laban, pero alam niyo naman yung mga judge, tabla po sa judge. Pero at least tumabla. Kaya lang napakarami po, no? Napakarami po na nagsabi, lalo na po yung mga champion, na nanalo po si Manny Pacquiao. Hindi po natin alam kung ano po yung nakita po ng mga judge. Pero talagang panalong-panalo po sa ating unbiased unbiased na pananaw, no? Okay. Si BP Sara po, nagsalita na po, no? Grabe na po ang mga akusasyon ni BP Sara. Wala na pong prenohan. Tingin po natin talagang ito pong Marcos presidency ay talagang hanggang sa matapos siya, no? Panay yung mga tao po ay wala nang kabilib-bilib. Nagba-backfire na rin po unti-unti yung paninisi nila sa mga Duterte sa lahat ng bagay. Ngayon po, na-realize na po ng mga tao na lahat na lang ng mga ibinintang sa mga Duterte, backfire na po sa kanila eh. Ultimo yung baha, di ba? Sinisisi na po sa Dolomite, sa mga Duterte. Ultimo yung mga nahuhukay na bangkay sa sementeryo ay gustong gawing ebidensya laban kay Duterte sa ICC. Kutsabahan po ang sinigaw ni BP Sara doon sa dahig, no? Nakipagkutsabahan. Ito po ang termino niya. Ang adik na si Marcos. Opo, wala na pong preno-preno. Talagang calling spade as spade, no? Wala na pong yung sugar coating. Ang sabi po ni BP Sara, ang adik na si Marcos ay nakipagkutsabahan dito po sa ICC. Pareho po nilang kailangan, no? Ang ICC po walang kaso. Ang mga contributors niya nanghihingi sa ICC ng kasi po wala namang pong pondo yung ICC, no? Yan po. At si Marcos naman gustong ma-eliminate yung kanyang political opponents at all costs. Binalatan na po ng pagbabalat kayo ni BP Sara si Marcos. Hindi totoong mabait, nagbabait-baitan lang. Iyan ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tang channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na po kayo, kaninang hapon, wala po tayong, o kaninang alas 10, yung pang tanghali natin, kasi po, may laban po si Manny Pacquiao. Siyempre, alam nyo naman na yung una natin vlogs ay sa boxing. Medyo nagbalik po tayo sa boxing. Nakadalawang mahigit 100,000 tayo. Yung isa po ang viewers natin 100,000. Yung isa naman ay 290,000. And still counting, no? Ganun po kasabik yung mga tao sa laban ng Manny Pacquiao. Muli, tumigil na naman ang mga trapiko. Wala na naman pong krimen dahil sa bagyo. Hindi, in fairness po, 46 years old, akala ko po si Manny Pacquiao hindi na kaya mag-perform. Ako, ang buong akala ko, first to third round, pag hindi napabagsak ni Pacquiao, olats na eh. Pero, iba po yung nangyari, no? Si Manny Pacquiao po, first to 12 rounds, no? Talagang bitin na bitin pa siya. Yan po yung old Pacquiao na nakikita natin. Bagamat slower Pacquiao, no? Bagamat
mas mabagal siya kaysa sa dating Pacquiao, nakakapanabik po. Ibig sabihin, yung mas matandang Pacquiao at saka mas mabagal kumpara sa kanya lang po kasi wala namang bibilis kay Pacquiao eh. Sa lahat po, no? Kumpara po sa kanya, talagang si Pacquiao po ay yung version ni Pacquiao na mas mabagal kaysa sa sarili niya, kaysa sa peak Pacquiao, kaya pa rin pong talunin yung mga champion ngayon. At mas matandang Pacquiao, no? 46 years old. Bihira po yan. Sila Muhammad Ali, tandang-tanda na tayo. 30 plus lang nung mga huling laban nila. Pero, yun yung binubugbog na si Ali, yung hindi na makasuntok, no? Ito po, talagang ang galing, no? Congratulations, Senator Manny Pacquiao. Alam niyo po si Manny Pacquiao, hindi po tayo supporter niya sa politika, pero pagdating po sa boxing, si Bud Aratlis po ay number 1 fan ni Manny Pacquiao. Talagang hindi ko po nililihim yan. Siguro mga 80% ng aking boxing vlog ay ang topic ko Manny Pacquiao. Kung wala man topic si Manny Pacquiao, naisisingit ko pa rin si Manny Pacquiao. Kaya nga po kasabay ng pagtigil ni Pacquiao sa boxing, humina na rin po yung aking boxing channel. Kaya nag-focus na tayo rito sa politika. Ngayon lang po dahil siyempre news pa rin naman to, no? Kaya po binabalita natin. Talagang si Manny Pacquiao po humirit pa po ng hindi po kumbaga yung mga kumakantsaw po kay Manny Pacquiao, yan po yung mga natalo sa pusta. Pero kung hindi po kayo pumusta, kung kayo po ay nanood lang bilang isang Pilipino, magiging proud po kayo kay Manny Pacquiao. Ang dami po ngayon na nakaka-proud yung maging Pilipino. Sa dami po ng dinadown po tayo ng gobyernong to, no? Sa mga pronouncement at sa mga sari-saring walang katapusan. Nakita ko yan eh. Yan po, sa mga hindi po nakakaunawa, nauso kasi sa boxing. Nung retirado na si Manny Pacquiao, ang sumikat na po sa Philippine boxing si Cuadro Alas, si Janrel Casimiro. Ngayon, may mga vlogger po na binabanatan si Casimiro kasi hindi luminya eh. Humiwalay po sa promotion si Manny Pacquiao eh. Kaya binanatan po ng mga tauhan ng promotion na yon. Ay, si Manny Pacquiao, si Cuadro Alas po, no? Okay. Tapos, babanat-banat nila, na-impluensya, lahat yung mga vlogger po, na uso na banatan yung 3 division world champion na si Casimiro. Kumbaga nakasanayan sa boxing vlog na binabanatan yung mga boxer na hindi naman dapat. Ako nga, napakasutil ko na, hindi ako bumibira sa mga boxer eh. Nakasanayan po nilang birahin yung mga boxer. Kahit si Manny Pacquiao na ang dami nang naibigay na naibigay na na karangalan sa atin. Dahil nakasanayan na nila na pwede palang birahin yung mga boxer. Pati ba naman si Manny Pacquiao, di ba? Wala na silang awat-awat eh. Kaya sa galit po ni Buboy, hindi ko po kilala kung sino yung vlogger na yun eh. Pero ang banta po ni Buboy, hindi naman po politika yan. Bakit ginagawa po kasi nila na politika eh? Ginawa nila politika yung para lang po magmarunong sa pagsusuri. Pwede ka naman magsuri ng boxing na hindi ka nangangantsaw ng mga boxer. Kasi ang mga boksingero po, karangalan po ng bansa yung binibigay niyan eh. Tapos, yung mga vlogger, akala mo mas magagaling pa sa mga boksingero. Ayun po. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung sino yung vlogger na tinutukoy ni Buboy Fernandez. Kung sa mga hindi po nakakaalam, si Buboy Fernandez po ang ito po yung talagang
long time kaibigan ni Manny Pacquiao at naging ano niya rin po, no, naging trainer. Okay. Al Mendoza ba? Sinabi na nila Al Mendoza? O, hindi vlogger yun. Kilala ko si Al Mendoza pero hindi vlogger yun. Ano yun eh? Ano tag dyan? Columnist yun eh. Dating Inquirer yun. Ngayon, nagsusulat ko, hindi ako nagkakamali sa Sunstar Cebu. Okay, galang nyo kasi mga boxer, hindi naman po mga ano yan. Igalang nyo yung mga boksingero natin, kahit matalo, manalo. Iba po yung ano nila, hindi naman po sila mga politiko na pwedeng makabawi sa dakdakan eh. Yan, may hirap minsan sa mga vlogger eh. Banat-banat eh. Ayan. Sasampalin ka. Sabi ni ano, vlogger daw eh. Sasampalin ka ngayon. Okay, anyways, kahit po hindi ganun yung naging resulta sa gusto natin, tabla. Bakit po tabla? Kasi dalawang judge po ay tabla. So, ang tawag po dun, majority draw. No? Pag dalawa pong judge ay tabla, majority draw po yun. Okay. Galit na galit si Buboy Fernandez eh. Kasi hindi naman mga politiko yung... Okay, yan lang po ang topic natin kay Pacquiao. Punta na po tayo ngayon sa politika. Natutuwa lang po ako. Natutuwa lang po ako na sa nangyari kay Pacquiao at may isa pa pong laban, malaking pera rin po inakyat niyan. Tsaka yung kasiyahan po sa mga boxing lover. Pati po yung si Pacquiao kasi kahit hindi mahilig sa boxing, nanonood eh. Yung mga Pilipinong hindi mahilig sa boxing, nanonood kay Pacquiao. Okay, punta na po tayo rito. No? So, kung ako lang po ang judge, kaya lang, hindi naman tayo judge eh. Pero sa interview po ng judge, sa mga interview po ng mga world champion, pakiramdam na nila talaga panalo si Manny Pacquiao doon. Kaya lang talagang ganun. Kasi po ako, sabi ko nga, dudugain to ng mga judge kasi malaki kikitain ng Las Vegas pag panalo si Pacquiao eh, di ba? O, kasi nga yung odds eh. Pero, naisip ko naman, mas malaki kinita ngayon dahil sino ba tataya sa draw? Wala naman pong tumataya sa draw. So, ibig sabihin, lahat po ng tumaya kay Barrios at lahat ng tumaya kay Pacquiao, talo pare-pareho dahil draw eh. Hindi po tabla, balik soli taya. Hindi po. Pag draw po, talo ka. Tinayaan mo si Pacquiao mananalo. Di talo ka pag draw. Ganun po yun. Wala pa pong nananalo kay Naoya Inoue, si Rolos yun eh. Okay, punta na po tayo rito no, sa dahig kanina. Yan po, yung sinasabi natin na eto lang muna, no? Hanggang ngayon, undecided pa raw ang gobyerno kung ibaba nila yung online na sugal. Kahit po marami na pong manifestasyon na marami na pong nasisira ang buhay. No? Talagang nawawasak na po ang mga pamilya dahil po sa sugal na online. Paikot-ikot po yung higpitan natin. Ang higpitan ng pinagsasabi mo, nasa cellphone eh. Nakita ko na po yung sa GCash, di ba? Tsaka yung ano. Kaya po, pag hindi nyo binanyan, nanginayang sila sa tax. Alam nyo naman, mahilig sa tax tong gobyerno na to. Ang dami po nilang tax dahil kinakailangan po nila ng tax dahil sobra-sobra po yung kanilang binabudget sa kinikita ng bansa. So naghahanap po sila. Kasi tinataxan na nga yung mga dating walang tax, di ba?
Yung mga long time na para maengganyo yung mga nagde-deposito sa bangko, yung long time deposit, wala pong tax dati. O eh baka yung MP2 na maraming naengganyo dahil walang tax, tataksan na rin nila. Ito pa po yung balita, no? Talagang mana-mana lang yan eh. Nakita ng presidente ng GSIS na may pagkakataon siya. Biruin mo, nag-invest. Ngayon po, suspendido po ng 6 na buwan, kung hindi ako nagkakamali, no? Suspendido po yung GSIS president. Sinuspindi ng ombudsman. Alam niyo po ang ombudsman, ito si Martires. Okay na ombudsman to eh. Talagang nagtatrabahong ombudsman. Wala po siyang pakailam. Maski maka Duterte yung sinususpindi, maski maka Marcos. Huwag niyo sabihin hindi nagsususpindi na maka Duterte yan. Eh si Rama, yung Cebu Mayor eh. 'Di ba? Sinuspindi rin yan eh. Yung may sinuspindi pa yan nakakampi natin eh. Yung governor ba ng Davao del Norte o Davao del Sur, hindi ko na alam eh. Yung kasi yung may malaking maisog rally. Sinasabi lang natin, kaya pareho lang po si Martires. Basta may nakita siyang reklamo. Ito po, yung GSIS, naku po, kanya-kanya talaga eh, no? Kanya-kanyang sabik tong mga nasa gobyerno na to eh. Biruin nyo, ininvest yung pera natin sa isang kumpanya. Ang ano pala dyan, yung pag-investan, pag mag-invest ng yung mga GSIS sa mga matatatag na kumpanya, merong capital dapat na 15 billion. Eh yung capital nung pinag-investan, 3 billion lang eh. Tapos ang ininvest natin, 1.4. Bakit 1.4? Kasi pag 1.5 billion, dapat dapat approve ng board. Kaya nalulusatan po nila yung batas eh. Kaya po yan, bago po magawa yung batas, nahanap na po nila nalusutan na po nila yung batas. O pag 1.4 lang yung i-invest, 1.4 billion, hindi na kinakailangan dumaan sa board ng GSIS. O kaya po, 1.4, 3 billion lang yung 3 billion lang yung ininbesan eh. So halos GSIS na yung kung 3 billion for 1/4 ng kumpanya GSIS na. Hindi po ganoon ang invest, di ba? Parang pag-aari nyo na yung kumpanya, 1/4 eh. Kaya yan, tama yan, suspended itong president at chairman ng GSIS. Okay, punta na po tayo rito kay yan, no? Ito po, balikan natin tong undecided pa sila rito kung ibaban anong kahit marami na po nananawagan na iba na yung online sugal. Marami pong mga malalaking artista kasi, yun nakakasakit eh. Gayahin niyo si probinsyano, si Batang Quiapo. Oh. Malaki siyang artista. Nagtatrabaho siya, kumikita siya dahil sa kanyang pagiging artista. Eto sila Vic Soto, sila Vice Ganda, sila Piolo Pascual. Mahiya naman kayo. Buti pa si Coco Martin hindi nag-endorse ng sugal. Kayo hindi kayo nahihiya? Sana tong mga malalaking artista na nag-endorse ng sugal, sana kamag-anak nyo malulung sa sugal. Hindi po ba? Kayo ba? Eto lang ang sukatan ko kung totoo kayong endorser. Kung totoo kayong endorser, turuan nyo, magbigay kayo ng puhunan sa mga kapamilya nyo. O endorser, di ba ganun po yung endorser pag proud ka? Oy, endorser na ako ng Jollibee. Tara, kain tayo sa Jollibee. Yun po yun eh. Yun yung tingin ko bakit. Kayo bang mga endorser? Ikaw ba Vic Soto? Ikaw ba Vice Ganda? Kaya nyo bandalhin yung mga mahal nyo sa buhay? O tuturuan nyo sila mag-scatter?
Kaya nyo ba yun na introduce sa mga anak nyo, sa asawa mo, Vic Soto? Introduce mo kaya na yan, okay lang sa'yo? Malamang hindi okay, di ba? Bakit? Kapamilya mo yun, ayaw mo. Alam nyong masama ang sugal eh. Ikaw, Vice Ganda, gusto mo ba maging sugarol si Iyon, Ayon, kung ano mang pangalan niyang badingdong din na yan? Gusto mo ba yan na maging ano yan, maging sugarol? Baka maghirap ka pag naging sugarol yan. Sana maging sugarol yan. Para maubos yung yaman mo dyan. Eto na naman to si Bigan. Ayaw namin sa Bigan. Gusto namin sa Davao. Pangatawanan nyo kung naniniwala talaga kayo. Magsugal kayo. Di ba? Bigyan mo ng puhunan araw-araw. Mag-scatter yung ano mo. Yung shota mong si Iyon. Bigyan mo pansugal araw-araw. Kasi yan yung ginagawa nyo sa mga mahihirap eh. Iniinganyo nyo. Inganyo nyo yung mga kapamilya nyo. O yan, ikaw yung anak mo, Piolo Pascual, na pasayaw-sayaw, pakanta-kanta ng kung ano-ano. Turuan mo na lang magsugal. Mga to. Ginagamit yung impluensya nyo para magturo kayo ng bisyo sa mga tao. Ginagamit nyo yung popularidad nyo. Hindi na kayo nahiya. Yan, kung totoo ka, Vice Ganda, na gusto mo talaga yung sugal na in-endorso mo, bakit hindi mo turuan si Iyon? Bigyan mo ng puhunan araw-araw. 1 million a day. Kung naniniwala kayo, kung maganda talaga yung ano, Okay, punta na po tayo rito sa kay BP Sara. Ito po, sinabi po, ito ang pamagat. Pero pinanood ko rin po yung ang ingay nga ng mga OFW. Kausap ni BP Sara habang siya nag-i-speech eh. Pinanood ko po. Pero ito kasi para matandaan lang natin, sabi po ng The Manila Times, BP Sara, Adik Marcos colluded with ICC. Iyan. So sa pagsasalita po ni BP Sara sa pre-Duterte na rally, yan po, no? Sinabi po ni BP Sara na yung pong kutsabahan sa pagitan po ng ICC, ganun talaga eh, naggagamitan po sila eh. Yung gobyerno po ni Marcos, o si Marcos, ang tawag po, hindi po akin to sa mga tokmol. Si BP Sara po nagsabi nito. Dagdagan nyo yung demanda kay BP Sara. Alam nyo, eto, bago natin puntahan yan. Alam nyo po, nagbabackfire na sa inyo yung paninisi nyo kay BP Sara. Pinagtatawanan na kayo ng mga Pilipino eh. Pati ba naman yung baha sa Maynila? Pa-imbestigahan yung Dolomite daw. Puta. Ano na, no? May sapaw na. May sapaw talaga. Iba talaga pagka, ano na nga sabi ni BP Sara? Adik. Ayan. President Ferdinand Marcos Jr. as an addict. Iba po talaga eh. Matutuwa ka talaga eh. Saan kayo nakakita? No? Di ko talaga maintindihan yung logic eh. Kailan lang po naging presidente si Tatay Digong? 2016 to be exact. Naging presidente po si Tatay Digong. 2016 lang. Ako po naging estudyante
Graduate po ako ng college, 1995. Matagal po ako sa college. Pahinto-hinto ako eh. Wala pa po si Tatay Digong. 1995. 1990s. Bumabiyahe po ko mula po Bulacan, papunta ng Maynila. Minsan di po kami nakakauwi ng Bulacan. Nakikiusap na lang kami doon sa eskwelahan namin na dito na lang kami papalipas ng baha. Ibig nyo sabihin, Dolomite na may kasalanan? Wala pang Dolomite noong 1990s. Ang titindi nyo. Kaya napaka-illogical na yung bintang nyo eh. Kumbaga, nasanay na po lahat ng tao sa gobyerno. Very good siguro. May bonus ba kayo? Pag binintang nyo ba sa mga Duterte, ang bonus nyo ba, okay na yun. Pwede na namin hindi gawin yan. '56 na po ako. May bonus ba kayo? Sisisihin nyo yung mga Duterte? Putya, lahat na lang. Duterte yan, may kagkasalanan yan. Ngayon may baha. Buti sana kung wala kayong pondo na flood control. Kaya nga po kayo may flood control project, di ba? Ano po yung purpose ng flood control? Para nakawin? Malamang hindi. Flood control. Kontrolin yung baha. Para mawala yung baha. Wala eh. Kasi nahihirapan sila eh. Tuwing may baha kasi, ano po ang tanong po ng mga tao, ano po nangyari sa flood control? Una, sinagot na nabangga ng barko eh. Yung ba namang ganong sagot? Tinanggap pa rin namin. Tapos sumunod, hindi na pwede katwiran yung barko. Na-overwhelm. Siyempre, hindi na ulit tatanggapin. Para wala nang katapusan yung sisi. Kasi sa Dolomite, buhat nung tinayo yan, Dolomite na yan. Puta, kala mo nag-aral na eh. Kala mo pinag-aralan nila yung sinasabi. Sino may sabi nun? Scientist ba? Nag-aral kayo? Kasi yung DNR, mga scientist yung nagsabi na walang epekto. Pareho po akong member ng GSIS at SSS. Ganun ako katindi. Nagtrabaho ko sa SS, nagtrabaho ko sa GSA, nagtrabaho ko sa public, nagtrabaho ko sa private. Okay, punta na po tayo rito. Sabi po ni BP Sara, no? Ito pong ayan babasahin ko lang Si Marcos daw po, ayan. Sara Duterte is at The Hague to visit her father. Described President Ferdinand Marcos as an addict who colluded with International Criminal Court in the arrest of the former leader. Okay, sabi po ni BP Sara, si BBM bilang addict ay nakipagkutsabahan sa ICC para ipadakip si Tatay Digong. Bakit po? Kasi kailangan ng ICC na may malitis. Korte sila eh. Sila lang po ang tanging korte na issue ng mga warrant of arrest. Wala na aresto. Sila lang po ang tanging international court na walang nililitis. Pero kailangan nila ng pondo. Diba? May mga nagdo-donate na bansa. Kaya po, swerte po sila pag meron po silang popular na nililitis.
Kaya hindi po nila tatantanan si Rodrigo, hindi po nila palalayain. Pag pinalaya nila, wala na po silang lilitisin na relatively sikat. Kaya sila po yung nagpapalala. Etong mga Europeans, wala pong pakialam. No? Kahit kinidnap, kaysa Yehodang kinidnap, sarili nila, tignan nyo po kung anong uri ang ICC. Sarili ninyong batas, nilabag, wala pa rin kayong pakialam. Ang linaw po, yung huhulihin, yung may warrant of arrest, korte pa rin po, ng local court pa rin. Korte pa rin po ng lokal ang magpapasya kung isosurrender doon sa ICC. Wala po naganap na ganun. So doon pa lang, papalayain mo na si Tatay Digong kasi mismo yung batas mo nilabag. Hindi po nila palalayain yan. Ikalawa po, interim. Interim release. Inimbento ba yan ni Kaufman, yung interim release? Nakalagay po yan sa inyong batas na pwede nyong magkaroon kayo ng interim release. Lalo na kung wala naman pong tsansa na tumakas yung bilanggo ninyo. Oh. Kaya kinuwento pa ni BP Sara kung paano nagsimula, no? Ang nagreklamo, wala na pong awat eh. Bakit daw Trililing ang tawag kay Trillanes? Sabi ni BP Sara, may sapaw. Kaya Trililing. Diyan lang po nagsimula yan eh. Sa reklamo ni Trillanes at saka dinagdagan na nitong mga mainstream media. Sinisi na kayo lahat. Alam na ni BP Sara mga galawan nyo. Mainstream media lang yan eh. Nagsimula daw sa 12 lang. Tapos naging 12,000. 15,000. Naging 30,000. Nung hinahanapan sila ng pangalan, walang maibigay. Sa 30,000, wala kayong maibigay na pangalan. Biktima. Nilihim sa inyo yung mga pangalan ng biktima. May biktima po dito, anong pangalan? Secret. Tapos nililitis. Talagang nagsimula lang sa mga kasinungalingang kwento. Yan sabi ni BP Sara yan, hindi po si Badong yan, kinukot ko lang. Ayon kay BP Sara, mga kasinungalingang kwento lang yan eh. Meron ba naman naging 30,000 tapos walang mga pangalan? Mga biktimang walang pangalan? Hindi biktima yung mga yan. Baka hindi totoong tao yan. Baka sa imagination lang yan ng media. Media lang naman yan eh. May isang media na nagkwenta. Asan ang pangalan? Wala. Nung naisampa na sa ilan lang? 43, 44? Ganun lang kaunti? Ganun lang kaunti yung may pangalan? Huwag ganun. Bakit ko tsabahan? Kailangan ng ICC si Rodrigo Duterte kasi wala sila nililitis. Bakit sila korte kung wala nililitis? Yun nga. Wala naman silang hinuhuli. Alam nyo, wala po silang nahuhuli. Ang dami po nilang inisyuan ng warrant of arrest. Bakit wala nahuhuli? Walang tangang bansa. Walang bansang magsosurrender, no? Walang bansa magsusurrender ng kanyang citizen sa ibang bansa. Lalo na sa ICC, doon itatrial sa ibang bansa. Paano mo po protektahan yung tanging Pilipinas lang? Hindi po yung Pilipinas mula noon Noon po, nahihiya pa po yung mga Pilipino, yung nagtataksil. Nakasuot pa po ng bayong. Yung mga taksil po, panahon po ng Hapon, nagtuturo po sino yung mga kasama niyang gerilya. Nahihiya pa siya sa sarili niya.
Nakasaklob yung ng bayong. Ngayon po, yung nagpakulong kay Tatay Digong, may award pa eh. Napopromote pa eh. Proud na proud pa na sila yung nagpakulong kay Tatay Digong eh. Ganyan po katindi yung hinaharap natin. Kolusyon po. Sila po ay nakipagkutsabahan. ICC kailangan nila ng matinong may itatrial sila para tuloy-tuloy yung pondo nila. Si BBM naman, kinakailangan niyang mawala yung mga Duterte sa kanyang landas. Yan po yan. Proud na proud pa sila. Lahat po ng mga loyalista, dilawan, kakampi, proud na proud pa sila na may napakulong sila na Pilipino sa ibang bansa. Kaya po yung mga ganyan tao, huwag nyo pong pagtitiwalaan yan. Yung kaya kayong ipagkanulo, leader ng bansa, leader ka ng lahat ng Pilipino, si Tatay Digong, Pilipino yan. Bait-baitan lang daw yan, sabi ni BP Sara. Para mawala yung ng diktador. Di ba, tatay niya? O, yan yung sinasabi ni BP Sara eh. Alam niyo po, kayo naman, no? Wala pong pakialam yung Amerika sa mga tao. Hindi po yan yung mga kaibigan ko tong tao na to. Wala po silang pakialam. Ang tingin nila sa atin gamit. Anong kaibigan namin to, pamilya na to? Wala po sa kanila. Kung sino po yung pwede lang magamit. Minsan, kaaway nila si Zelensky. Minsan, kakampi nila si Zelensky. Depende sa gamit nila kay Zelensky. Hindi po yung kaibigan namin tong Duterte. Wala pong ganun. Depende kung gamit. Minsan kaibigan nila si Xi Jinping. Minsan kalaban nila si Xi Jinping. Yung interest po nila, saan tayo makikinabang? Minsan kakampi nila sa Russia. Hindi po yan yung may kaibig. Wala naman kayong kaibig. Sabi nga ni Pokis, General Pokis, mag-iingat tayo. Yung sinasabi natin na pinagtatanggol natin ang ating soberenya, baka unwillingly, kinakampihan natin yung isang world power laban sa isang world power. Nagiging pawn tayo. Hindi po tayo kalibil ng kala nyo yung kaibigan na turing nila sa atin, yung kaibigan na hindi po, ang tingin nila sa atin alipin sa amo. Alam niyo yung alipin sa amo? Kailangan tayo dahil alipin nga eh. Hindi po ako pro-China o anti-China o pro-Pilipinas lang po ako. Wala po akong pakialam sa kahit na akusasyon nyo sa amin. Big nyo sabihin, pag nagsalita ka ng totoo, pro-China ka na. Paano pag sinabi kong kinukundin ako yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea? O paano nyo ipapaliwanag yun? Ha? Hindi na namin kaya paliwanag yan. Mga tukmo. Kaya po, yan po, no? Isa po yan sa mga sinabi ni BP Sara, yung kolisyon na yan ng ICC tsaka Kaya ang hirap po eh. Nananawagan po si BP Sara na kayo po, yung lalo na yung mga nasa Europe na mga Pilipino, lalo na yung mga citizen na po sa Europe, pwede po yan na kayo po sumulat sa mga gobyerno nyo na dyan sa European Union, magsumbong kayo sa ginagawa ng ICC. Ito po ay political lang sa pamilya Duterte.
Wala naman talaga. Kita nyo hanggang ngayon, naghabol. Ano sabi ni Conte? Yung mga yung mga sabungero na yan, pwedeng dagdag na ano yan, na ebidensya. Kung matatag talaga ebidensya nyo, hindi nyo na isasama yung mga sabungero. Ano kinalaman sa sabong ni Tatay Digo? Siya nga nagpatanggal ng online sabong. Ibig nyo sabihin, ito po logic niyan no? Online sabong, kumikita yung gobyerno ron. Pero despite na kumikita yung gobyerno, dahil dyan sa same reason na gusto ng mga matitinong Pilipino na mawala na yung online gaming, yung corruption ng ano, di ba, ng mga kabataan, corruption ng pamilya na nasisira, scatter. Same thing. Kumikita rin tayo sa mga tax na dulot niyan, pero ng Pogo noon, tsaka ng online sabong, pero pinatigil po ni Tatay Digo. Biruin nyo, pinatigil yung online sabong, pero kasabwat pala siya sa pagkawala ng mga sabongero. Nakukonektan nyo ba? ang logic, kaya po ngayon, pinagtatawanan na lang po kayo ng mga Pilipino. Ano po ang mga joke ng Pilipino? Naglalabas sila ng mga dyaryo. Magellan. Utak sa pagpatay kay Magellan, si Duterte. Utak sa pagpatay kay Ninoy, si Duterte. Utak ng Bagyo, si Duterte. Lahat na ngayon, si Duterte. Ginawa ng katatawanan. Nakakatawa kasi yung bintang nyo. Hindi na siniseryoso. Alam nyo po ngayon, lahat, naisip na ng mga tao, lahat ng bintang nyo sa mga Duterte, pawang gawa-gawa nyo lang. Nasobrahan kasi kayo. Biruin mo yung baha ngayon, isisi nyo sa Dolomite na ginawa ng mga Duterte. Ang titindi. Oo, nung una na-amaze pa tayo. Sige nga, paano nyo kukonekta? Doon pa lang, ano na kayo, no? Pinagsama-sama, Pogo, drugs, war on drugs. Yung ayaw ng droga, lumalaban sa droga, siya na yung ginawa niyong drug lord. Puta, talagang rendido na yung mga tao. Paano nangyari yun? Yung mga bintang nyo, illogical na eh. Ngayon,